Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako ulit ito, si Timmy. Medyo matagal-tagal na rin na hindi ako nakapagpadala ng mga kwento sa iyo. At ngayon ay nais kong ibahagi sa iyo ang karanasan ng aking uyong Igo. Si Igo ay ang kaibigan ni Teniente Gimo sa kwentong Oyong at Gimo. Si Oyong Igo ay ipinanganak noong 1915 at ang mga karanasan niya ay nagsimula noong siya ay 9 na taong gulang pa lamang. Ang kanyang pamilya ay nakatira sa kabundukan na bahagi ng San Rafael sa bayan ng Dumalag, Capiz. Karatig barangay ito ng Santa Teresa at Santa Monica, kung saan madalas siyang dinadala ng kanyang ama para mag-ani ng mga pananim. Minsan ay palay na kung tawagin ay bisya at kamoros. Ito'y mga variety ng bigas noon, Sir Seth. Sa batang edad ay namulat na si Oyong Igo sa trabahong bukid. Pangatlo siya sa 10 magkakapatid. Simula panganay hanggang pang-4 ay puro sila lalaki. At halos taon lamang ang agwat ng kanilang pagkakahanay. O diba, hindi masyadong abala ang mga magulang nila. Gawa lang ng gawa. Namulat din si Oyong Igo sa kababalagan maging ito man ay sa elemento, engkanto, laman lupa o aswang. Isang magaling na mandurumog ang kanyang ama. At dahil dito ay nakakaabot ito kung saan-saan sa pakikipagtagisan ng galing. Sinanay din sila ng pakikipaglaban ng kanilang ama at yuwin. At naging magaling si Oyong Igo sa larangan ng arnis. At noong kapanahunan nila ay wikang Espanyol pa ang kadalasang ginagamit na lengguwahe ng mga tao. Isang araw, may kumalat na balita na may paggalagalang nilalang sa kanilang lugar. Nakakarinig naman sila Oyong Igo ng mga kwento tungkol sa usaping aswang sa kabilang barangay. Pero hindi nila inaasahan na makakarating ito sa kanilang lugar dahil malayo ang agwat ng mga lugar doon at malawak ang kabundukan sa lugar nila. Isang araw, patakbong paglalakad ang ginagawa ng tiyuhin nila habang tinatawag ang kanyang ama. Poldo! Poldo! Sa diin niya mga unga, hindi mo na sanda pagpagawaon pag abot sang 2:00 sa hapon ha? Poldo! Poldo! Nasaan ang mga bata? Huwag mo na silang palalabasin pagsapit ng 2:00 ha? May nabalita ang 2 bata na ang nawawala sa kabilang sityo. Kahapon pa yon. Hanggang ngayon, hindi pa natatagpuan yung mga bata. Bakit? Saan sila pumunta? Tanong naman ng tatay nila Oyong Igo. Ayon sa mga magulang ng mga nasabing bata ay umigib lang naman sila ng tubig sa may balon sa paanan ng bundok. Pero hindi na umano sila nakauwi simula nung kahapon. Ipinatawas nila kay Delis. Ang lumabas sa tawas, may kumuha sa kanila. Hindi pala. Hinuli sila. Ang medyo takot pa na sinabi ng tiyuhin nila. Si Delis ay isang magaling na babaylan na nakatira sa Karatig Barangay sa Santa Monica. Asawa ito ni Naldo. Isang antingero na nakilala sa kagalingan nito sa larangan ng larong dumog, kung saan ay minsan nang naging katunggali ng kanyang ama at nang kalaunan ay naging magkaibigan ng mga ito. Anong klaseng nilalang ba ang lumabas sa tawas, Pedring? Tanong naman ng kanilang ama. Ang sabi, isa umanong matandang babae yon. Nakasuot ng itim na bestida na may mahabang mga buhok. Hindi kaya siya din yung aswang na usap-usapan sa kabilang barangay? Tanong pa ng kanilang ama. Hindi ako sigurado pero yun din ang hinala ko eh. O sige Manong Pedring,
Salamat sa pagbigay ng babala sa amin ha. Sige po Aldo, maghahanap na muna ako ng mga pangontra sa bahay ng Sagay na tiwasay ang isip ko na magtrabaho sa bukid kapag may iwan ng pamilya ko sa bahay. Saan ka pa maghahanap, Manong? Nasa likod bahay, madaming bagakay dyan. Halika na at magsimula na tayong manguha ng gagawin nating bakod sa bahay. Para may pangontra tayo kahit pansamantala lang. Nagsimula na nga silang magputol at magpatulis ng mga bagakay nun. Samantalang sila o yung Igo naman ay mataman lang na nakikinig sa kanilang ama at tiyuhin. Litong-lito ang mga ito kung bakit ganun na lamang kaseryoso ang kanilang tiyuhin at ama. Nakakarinig sila ng mga aswang at iba pang nilalang pero hindi pa talaga siya nakakakita kung ano ang itsura ng aswang sa personal. Kuya Jose, totoo nga ba talaga ang mga aswang? Tanong niya sa kuya niya. Siguro totoo sila, Igo. Hindi pa kasi ako nakakita sa nilalang na yun eh. Siguro sa tunog marami kasi palagi naman natin yung naririnig, di ba? Saad naman ng kanyang kuya Jose. Kinabukasan ay maaga naman silang pumunta sa niyugan. Kailangan na kasi nila makauwi bago pa man sila abutan ng alauna sa niyugan na yon. Mahigpit na ibinilin yon ng kanilang ama at ina. Hindi din sila pinapayagan na umalis mag-isa. Kailangan ay palagi silang may kasama. Hindi naman sila nagrereklamo sapagkat magkakasundo naman silang tatlo. Pagkarating sa niyugan ay maganda naman ang kanilang nakukuhang niyog. Dahilan kung bakit hindi na nila namalayan na ang oras. Masyado nang mataas ang araw nang masipat ito ni Oyong Igo. Kuya Jose, tanghaling tapat na maihari na tayo kay tatay. Ang saad niya sa kanyang nakakatandang kapatid nun. Kung kaya't dali-dali naman nilang inipon ng mga sako ng puno ng niyog. At ito ay isinakay na sa kanilang karga para makauwi na sila. Si Iyong Igo at ang kanyang kuya Densyo ay sumakay na din samantalang si Jose naman ang siyang nagmamaniobra ng kalabaw. Sa kanilang paglalakbay ay meron silang nasipat na isang matandang nakaitim na bestida. Sa gitnang bahagi ng niyugan, meron itong hila-hilang sako. Natatakot man pero walang magawa ang magkakapatid kundi ang lakasan ng kanilang loob. Gusto mang magsalita ni Oyong Igo subalit sinenyasan siya ng kanyang kuya Densyo na manahimik at pasimpleng inaabot sa kanya ang baon-baon nitong asin. Alam na yun ni Oyong Igo kung anong gagawin niya sa asin kapag lumapit ang matanda. Pero hindi niya alam kung ano ang naisip niya. At yung pinadala sa kanila makabuhay ng kanyang ama, bago sila umalis ay mabilis niya itong binalatan ng dala niyang sanggot na patalim. Hanggang kumatas ang makabuhay nun. Kaagad naman niyang inihalo sa asin ang katas na makabuhay. Sabay haplos sa kanyang balat at maging sa ulo niya. Ginawa niya rin yon sa kanyang kuya Densyo na nakaupo lang sa tabi niya at mahigpit na nakahawak ang isang kamay sa dala nitong tabak. Habang ang isa namang kamay ay nakahawak sa kangga. Habang patuloy na umuusad ang kalabaw ay namataan naman nilang tinititigan sila ng matanda. At humahagikik ito na unti-unting lumalapit sa kanila. Habang nagsasabi ng mga katagang, Aba, 3 bata. Nasaan ang mga magulang niyo? Ang tanong nito sa kanila. Nandito kami. Ang sagot naman ng tinig na nanggagaling sa hindi kalayuan. Lubayan mo ang mga apo ko. Kung hindi, ako makakaharap mo. Sigaw ng kanilang lolo na si Polonio. Itong lolo nila Oyong Igo ay kilala sa kanilang barangay dahil napakatapang na tao ito, Sir Seth. Hindi ito magdadalawang isip na pumatay kung kinakailangan. Maipagtanggol lamang ang mga mahal sa buhay.
Lumingon ang matandang babae sa kanila at halatang nabigla ito nang makita itong lolo ni Uyong Igo. Ganon din naman itong si Lolo Polonyo, na para bang magkakakilala na sila dati pa. Biglang nagiba ang ekspresyon ng mukha ng matanda. Ang kaninang mabagsik at mabalasik na pagmumukha ay biglang napalitan ng lungkot, hinanakit at galit. Umangil ito ng malakas at marahas at sa isang iglap lang ay naroroon na kaagad ito sa kanilang harapan. Lahat sila ay nakatulala at hindi na nakagalaw pa sa kinaroroonan nila. Natauhan na lamang sila ng biglang hinablot ng aswang si Uyong Igo. Pero nagulat sila nang bigla siya nitong hinawakan sa kamay. Haatakin sana pero nabitawan din ito kaagad at malakas ang iyak ng matanda habang mabilis na tumatakbo papasok sa kasukalan. Mabilisan namang lumapit sa kanila ang kanilang lolo at ama. Nakauwi naman ng ligtas sa magkakapatid Sirsa pero sino nga ba ang matandang nilalang na yon? At bakit nagkagulatan ito? At ang kanilang lolo? Nakauwi sila ng maayos pagkatapos ng kanilang karanasan sa gubat. Halos nagbigay naman yon ng trauma kay Uyong Igo dahil sa kanyang nakita noong araw na yon. Wala pa silang pananghalian noong nakauwi sila pero nang dahil sa nangyari, halos hindi na sila nakaramdam ng gutom. Naalala na lamang nila na kumain noong tinawag na sila ng kanilang ina para mananghalian na. Habang kumakain, naalala ng kanyang kuya Jose ang mga nangyari sa niyugan. May pagtataka at pangungusap itong napatingin sa kanilang lolo. Dahil sa sobrang kuryosidad ay nagtanong ito sa kanilang lolo. Lo, sino yung matanda? Bakit parang kilala mo siya? Lahat sila ay nakatingin sa kanilang lolo na naghihintay ng kasagutan. Maya-maya ay bumuntong hininga ito at saka sumagot ng, siya si Selva, kapatid ng inyong lola Juling. Huli ko siyang nakita mga 5 taon na ang nakaraan. Sa Negros kasi siya nakatira sa lugar ng kanyang asawa. Matagal yung hindi nakauwi sa kanila sa Santa Teresa. Hindi ko alam kung paano siya napadpad dito. Parang walang may nakakaalam na nandito siya sa Capiz. Ang nakapagtataka lang, bakit ganun ang kanyang itsura? Ganun hindi naman yun ganun dati. Maayos ito nang sumama sa asawa niya sa Negros pero ngayon, hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganyan. Kailangan kong pumunta sa Santa Teresa bukas. Makikibalita ako doon kung may alam ba sila sa mga pangyayaring ito. Lalo na tungkol sa kamag-anak nilang si Selva. Lumipas naman ang maghapon ng matiwasay. At dahil sa hindi na sila pinapayagan na lumayo sa bahay nila ay iginugol na lamang nila ang kanilang oras sa pagbabalat ng mga niyog na nakuha nila. At dahil nag-aaral pa sila o yung igunon, ay napatanong ito sa kanilang ama. Tay, paano na po yan? Kapag nagpasok ka na ulit, kailangan naming manatili sa eskwelahan sa buong maghapon? Paano na kung hanggang 2:00 lang kami pwede sa labas? Ang tanong ni Uyong Igo. Sumagot naman ang kanilang ama ng susunduin umano sila at wag na wag silang uuwi ng hindi magkakasama. Susubukan kong punta ng Tio Fernando sa proper. Kakausapin ko siya kung pwede kayong manatili doon mula Lunes hanggang Biyernes at Sabado ng umaga na kayo uwi dito para makakuha ng konsumo niyo para sa buong linggo. Yun ang naging pasya ng ama nila Uyong Igo. Medyo napanatag naman ang loob nilang magkapatid sa sinabi ng kanilang ama noon. Lumipas ang mga gabi nang wala namang problema. Kinabukasan ay umalis ang kanilang lolo Polonyo. Sa kanila pala ito nakatira simula nang namatay na ang asawa nito, ang kanilang lola Juling. At dahil medyo malayo-layo ang lalakarin nito ay pinasama na ng kanilang ama si Uyong Igo at ang kuya nitong si Jose.
Ang kanilang lolo Polonyo ang nagmamaniobra ng kalabaw, samantalang silang magkapatid naman ang nakasakay sa kangga. May daladala silang nilagang hinog na saging na sabanon. Pinadala ito ng kanilang ina para hindi sila gutumin sa daan. Magkakalayo ang mga barangay noon. Aabutin ka ng ilang oras sa paglalakad, kung kaya't kailangan talaga ng makakain sa daan. Si Oyong Igo ay may ugali itong mahilig sa baston at sa tirador. Sa edad na 9 na taong gulang ay akala mong matanda na ito dahil palagi itong may daladalang patpat na gawa sa sanga ng bayabas o hindi kaya ay sanga ng kahoy na madre de cacao. Sa leeg naman ito ay nakasabit ang kanyang tirador at laging may nakapusod na mga balang bato sa damit. Alam na alam ng mga taga-probinsya ang kanyang pamamaraan ng pagdala ng tirador, Sir Seth. Si Jose naman ay mahilig sa sanggot. Hindi nito hinihiwalay sa tagiliran nito ang kanyang sanggot. Isang uri ng patalin na kadalasang ginagamit ng mga mananggeti sa pagtatabas ng buwig ng niyog para makapag-produce ng tuba. At dahil sa karanasan nila ay nagbaon na naman sila ng asin at sinamahan pa ng kanilang ama ng abo. Ang sabi pa ni Oyong Igo, ang abo at ang asin na pinaghalo ay mabisang pangontra sa mga aswang. Kinarganan nila sa kangga ang kanilang mga dadalhin at maya-maya lang ay nagsimula na silang umusad nun. Kulang-kulang sa 3 oras ang kanilang gugugulin bago marating ang Santa Teresa. Masukal ang mga daanang ito. Kasya lang isang kangga. May mga patag at mga kaingin din naman silang dadaanan at ilang taniman ng diyog, mais at palay na kamuros at bisya. Meron din namang kasagingan at meron din talagang kakahuyan. Ayaw din naman nilang dumaan sa main road dahil kailangan nilang umikot pagkaganon. Dahil lalo lamang hahaba ang oras ng kanilang paglalakbay. At dahil sa maaga pa tirikang araw, naging maayos ang kanilang paglalakbay hanggang sa makarating na sila sa lugar ng Santa Teresa. Sa pagdating nila doon ay kaagad naman silang sinalubong ng mga kamag-anak ni Lolo Polonyo at kamag-anak ng kanilang Lola Juling na si Gustin. Polonyo, mabuti at nakadalaw kayo. Ang bati sa kanila ni Gustin. Ito na ba yung mga apo mo? Kaninong mga anak sila? Mga anak sila ni Poldo. Ito si Jose at ito naman si Igo. Igo? Huwag mong sabihin na. Oo, sagot agad ni Lolo Polonyo. Si Juling ang pumili ng pangalan niya. Isinunod niya ito sa pangalan ni tatay. Ang tatay na tinutukoy ni Lolo Polonyo ay ang kanyang biyenan. Tatay nila Lola Juling at Gustin. Aba, ibig sabihin espesyal to. Tugon naman ni Gustin sabay haplos sa buhok ni Oyong Igo. Nalito naman sila ng kanyang kuya kung ano ang ibig sabihin nito. Ganun pa man ay bumaba sila ng kangga at lumapit sa mga nakakatanda at nagpano. Halika kayo, pumasok muna kayo. At kaagad naman na pumunta sa silong si Gustin para hulihin ang isa nilang manok. Kakatayin niya ito para maging ulam nila sa kanilang pananghalian. Naku Gustin, nag-abala ka pa. Wika naman ni Lolo Polonyo nun. Walang naman ito bayaw. Minsan lang kayo makapunta dito kaya sulitin na natin. Saan ni Gustin? Matapos nun, sakto nang nanananghalian sila. Naging munting salo-salo naman iyon. Dahil nagsidala ng kanilang mga pagkain ng kanilang mga kamag-anak. Inilatag nila yon sa lamesa sa labas ng bahay ni Gustin. Habang kumakain sila at masayang nagkikwentuhan, ay sinimulan na ng kanilang Lolo Polonyo ang magtanong nun. Gustin, may balita ka ba kay Selva? Tanong nito. Nagsitinginan naman ng mga naroroon at sabay din ng mga ito na tumingin kay Gustin. Bumuntong hininga naman ang huli sabay sabi ng, yun ang hinaharap naming suliranin ngayon eh. Umuwi dito nung nakaraang buwan na hindi na namin maintindihan ang mga kinikilos niya.
Nagiging weirdo na siya. Ayaw naman naming isipin na masama pero yun ang pinapahiwatig ng mga kilos niya eh. Masama pa, nawawala siya. Kung saan-saan namin hinahanap pero hindi pa din namin siya nakikita. May nabalitaan kami na may pinatay sa kabilang barangay. Wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob. Pumunta kami doon at nagmatsyag pero walang sinyalis na naroroon si Selva. Dagdag pa ng pinsan ni Agustin na si Miloy. Yan nga ang dahilan kung bakit kami napapunta dito eh. Saad ni Lolo Polonio. Tinambangan niya itong mga bata sa niyugan kahapon. Mabuti na lang at naisipan ko na sunduin naman sila. Iba kasing pakiramdam ko eh. Itong si Igo, nilapitan niya at hinawakan sa buhok pero nabigo siya. Gumana ang dugo ng babaylan sa batang ito. Kung kaya't mabilis siyang nakaisip ng paraan para makagawa ng pangontra. Mabuti nga lang at umubra naman agad ang ginawa niya. Saad pa nito. Nagtataka naman na tumingin si Oyong Igo sa kanyang Lolo Polonio. Dahil wala naman siyang kaalam-alam sa pinagsasasabi nito na meron siyang dugo ng pagiging isang babaylan. Nilapitan naman siya ng kanyang Lolo Agustin at halatang natutuwa ito sa kanyang narinig. Ngayon, alam ko na kung bakit isinunod ang pangalan mo kay tatay. Ikaw ang kanyang tagapagmana ng kanyang kakayahan. Sabi sa kanya ng kanyang Lolo Agustin. Lumipas pa ang mga oras at pauwi na sila. Binilinan naman ng kanyang Lolo Agustin ng kanyang Lolo Polonio na ipagpaalam si Oyong Igo sa kanyang magulang na doon na muna siya sa kanyang tiyo Agustin habang wala pa ang pasukan. Para gisingin niya dito ang natutulog nitong kakayahan. Habang nakasakay sa kangga pauwi ay napatanong naman si Oyong Igo sa kanilang Lolo Polonio kung ano ba ang ibig sabihin ng kanyang Lolo Agustin. Huwag dito, Igo. Sa bahay na lamang yan natin pag-usapan. Delikado dito sa daan ng ganyang klase ng usapin. Marami ang mga nakikinig sa paligid. Wala namang nagawa si Lolo Igo kundi ang manahimik na lang. Maya-maya ay binalingan niya ang kanyang Kuya Jose. Nakipagkwentuhan dito. Hanggang sa inabasuhan sila ng kanyang Lolo Polonio na magmatiyag at magbasid sa paligid. Dahil malapit nang sumapit ang alas 5 ng hapon. At nangangalahati pa lamang sila sa kanilang paglalakad. Pero nang marating nila ang taniman ng mais, at habang nasa kalagitnaan sila noon, ay may biglang lumabas na babae sa maisan. Dahil sa gulat ay napasigaw naman siya sa kanyang Lolo Polonio ng, "Lo, si Lola Selva!" Kaagad namang pumagitna ang babae sa kanilang daanan. Wala namang ibang magawa ang kanilang lolo kundi ang kausapin ito. "Selva, ano bang nangyari sa'yo?" Nakangisi naman ng babae habang diretso ang paningin nito kay Oyong Igo. Para itong baliw na nakatayo lang ng tuwid habang tumutulo ang laway. Itinuro nito si Oyong sabay sabi ng, "Bata. Amoy rosa na bata." Sumagot naman si Oyong Igo ng, "Hindi po ako amoy rosa. Hindi pa nga ako nakakaligo mula kahapon eh. Mabaho pa ako. May katas pa ng makabuhay itong balat ko." Bigla namang nag-iba ang ekspresyon sa mukha ng matanda nung sinabi ni Oyong Igo yun. Ang kanyang Lolo Polonio naman ay nag-usal na ng mga buhay na salita na naging sanhi ng pag-atras ng matanda. Pero bago ito nawala sa kasukalan, ay nagsabi pa ito ng, "Pasalamat kayo at maliwanag pa. Maghintay kayo mamayang gabi. Bibisitahin ko kayo." Kinabahan ng magkapatid dahil sa sinabi ng matandang yon.
Sinagot naman ito ng lolo Polonyo nila ng, piliin mo ang bibiktimahin mo, Selva. Piliin mo ang mga taong halangang kaluluwa. Huwag yung sarili mong pamilya. Saglit na natigilan ng matanda. Halatang nag-iisip ito. Pero maya-maya pa ay muli itong nagsalita ng, pero ang bata, siya ang pinakamabango sa lahat. Tinuturo-turo pa niya si Oyong Igo. Dahil dito ay kaagad namang kinuha ni Oyong Igo ang pinaghalong asin at katas na makabuhay. Sabay muling haplos sa balat niya. Ganun na rin ang ginawa ng kanyang kuya Jose. Ayan, hindi na ako mabango. Sambit ni Oyong Igo. Sumimangot ang mukha ng matanda. Kaagad itong tumalikod at pumasok sa kasukalan. Ang hindi maintindihan ni Oyong Igo ay kung bakit mukhang siya ang tinatarget ng matandang yon. Tinanong niya ang kanyang lolo Polonyo tungkol dito. Pero sinagot lang siya nito ng, mamaya na sa bahay. Huwag dito. Marami ang nakakubling nakikinig. Mabilis na minaobra ni Lolo Polonyo ang kalabaw. Halos magdilim na nang makarating sila sa kanilang tahanan. Bumaba sila ng kangga at ibinaba na din ang mga ipinadala sa kanilang mga gulay at prutas ng kanilang kamag-anak. Sinalubong naman sila ng kanilang ama at tinulungan samantalang si Lolo Polonyo naman ay itinali na ang kanilang kalabaw sa likod ng kanilang bahay, kung saan palaging itinatali ito. Pagkapasok nila ng kanilang mga dala ay kaagad silang pumunta sa balon para maligo ng mabilisan. Makalipas pang ilang minuto, kasalukuyan na silang kumakain ng kanilang hapunan. Doon nila napag-usapan ang naging takbo ng kanilang pagpunta ng Santa Teresa. Tay, kamusta naman po ang naging pag-uusap ninyo ni Tio Agustin? Tanong ng kanyang ama. Ayun, matagal nang nawawala si Selva doon. Hinahanap nila pero hindi makita-kita. Muling nagtanong ang ama ni Igo ng, bakit ba kasi siya nagkakaganon? Usap-usapan na palang aswang ang pamilya ng asawa niya sa Negros. Pinigilan pa siya ni Gusting noon na pumunta doon pero hindi naman ito nakinig eh. Mahal niya eh. At nang bumalik dito, hindi na makausap, pero nagsasalita ng mag-isa. Ang sabi, hindi daw siya karapat-dapat maging isang ina kung kinain niya ang anak niya. Ang buong akala nga nilang bayaw ay nababaliw na pero kinagabihan nun, nakita niya itong kinagat nito ang leeg ng kanyang alagang aso. Sinipsip ang dugo na parang uhaw na uhaw ito. Doon na nga nila napagtanto na hindi na normal itong si Selva. Sa una, minamatyagan lamang nila ito hanggang sa nakakarinig na sila ng mga pinapatay na tao sa kabilang barangay. Panay na rin ang pag-alis ni Selva ng mga panahong yon. At nung sinusubukan na nila itong hulihin, saka naman ito lumalayo, hindi nila makita-kita. Sinabihan ko na sila na dito ito madalas nagpapakita sa niyugan dito sa atin. Poldo, kailangan nating ingatan itong sigo. Mukhang naaamoy nito ang dugo ng pagiging babaylan na nananlaytay sa kanya. Pinagtatangkaan niya yung bata at naniniwala akong hindi ito titigil hanggat hindi nito nagagawa kung ano man ang gusto niyang gawin sa batang ito. Lolo, natatakot po ako. Wika naman ni Oyong Igo. Magiging maayos ng lata po. Magpakatatag ka. Ganyan talaga pag may dugo ka ng babaylan. Madami ang maghahangad ng buhay mo. Babaylan ho? Gulat naman na tanong ng kanyang tatay Poldo. O Poldo, kaya pala isinunod ng inay mo ang pangalan ni Igo sa lolo mo. Sa kadahilanang siya pala ay nagmana ng pagiging babaylan ng kanyang ama.